Dating Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo at 7 iba pa hinatulang guilty sa kasong qualified human trafficking ng Pasig Regional Trial Court. Public auction sa 7 luxury vehicles na pagmamayari ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya nagsimula na ngayong araw. Latag ng seguridad sa isasagawang trillion peso march sa darating na November 30, pinaghahandaan na ng Philippine National Police. Higit 200 mga pasahero at crew ng sumadsad na South Korean ferry na sagip ng mga otoridad. Mga kandidata ng 74th Miss Universe pageant nagpasik laban sa national costume at preliminary competition. At Miss Universe Organization itinanggi ang umano'y pagkakaroon ng impromptu jury. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, November 20, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Hindi imposibleng magresulta sa reklamong impeachment kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga alegasyon laban dito, partikular na sa umano'y bilyong pisong halaga ng insertions sa 2025 national budget ayon sa ilang miyembro ng minorya. Pero sa ngayon, wala pa nilang legal weight ang mga bintang ni Zaldico, dating kongresista at House Appropriations Panel Chairperson na naghayag ng seryosong akusasyon laban sa Pangulo. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Dapat harapin at magpaliwanag, hindi i-dismiss o isantabi ang mga alegasyong nasa likod ng bilyong pisong halaga ng insertions sa 2025 national budget at nakinabang sa kickback si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang paniniwala ng ilang miyembro ng minority bloc sa Kamara. Kasunod ito ng mga alegasyon ng nagbitiw na ako Bicol Party List Representative na si Zaldico, dating House Appropriations Panel Chairperson. Gayon din ang revelasyon ng dating Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo na ilang palace officials umano ang sangkot sa kickback scheme sa infrastructure projects ng gobyerno. Kung matindi umano ang kawalan ng tiwala ng publiko sa PBBM administration, posible itong magresulta sa impeachment case laban sa Pangulo. Kung broken na yung trust ng public kay President, ay maaari pa rin tumindig yung allegation na yon. Kaya actually, ang hamon talaga natin kay President Marcos Jr. ay kailangan niyang harapin ang mga allegation na ito. Hindi po pwedeng hina-handwave, dinidismiss lang niya to. Napakabigat ng mga aligasyon na ito. Dapat magpatuloy at magpalalim ang Blue Ribbon Committee, ang ICI at maging ang Kongreso sa investigasyon sa mga specific na aligasyon na ito. Eventually, kung kinakailangan, aabot ito sa impeachment. Pero para naman sa iba pang opisyal ng minorya sa Kamara, nangangailangan ng mga paratang ng matibay na ebidensya. Dahilan para paulit-ulit na ipanawagan kay Ko na umuwi na ng bansa at sumpaan ang kanyang salaysay. Gayon din ang malalimang pagsiyasat ng investigating body sa mga paratang. Kaya mahalaga na kung si Zaldico ay confident sa kanyang hawak na mga ebidensya, dapat ilabas niya at umuwi siya dito. Kasi again, we will go where the evidence will lead us. Until then, wala pang compelling reason. Kasi tingin natin ang impeachment complaint should be founded on facts and evidence. Mahirap naman ibabatay natin yung ating mga proseso sa pinost lang sa social media. Second, I do not think na magpa-prosper yung any impeachment proceedings dahil it's a very political process dito sa House of Representatives. Sa kasalukuyan, wala pa nila silang naririnig na nagpaplanong maghain ng impeachment complaint laban sa presidente. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Pinuna ng dating mambabatas at dating Presidential Advisor on Political Affairs na si Jacinto Jing Paras na tila nagiging abogado at tagapagtanggol ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson. Ayon kay Paras, unethical para sa chairman ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee ang maglabas ng konklusyon kahit wala pang investigasyon kay Zaldico. At tila inabsuelto na nito ang Pangulo sa issue ng budget insertions. Ganito rin umano ang ginawang paghusga ng senador sa salaysay ni Orly Guteza na imbis na bigyan ng halaga ang sinumpaang salaysay ay ang kredibilidad ng tao ang pinupunan nito. Amon pa ni Paras, handa raw siyang makipagdebate kay Lacson hinggil sa issue. Umaasa siya na ititigil na ng senador ang pagiging bias. He admitted that there was insertion, pero it's not Marcos. Pero isn't it very unethical for the chairman of a Blue Ribbon Committee to prejudge the issue? Wala pa nga investigation kay Saldi, hindi pa nga napa-appear. He's already making a conclusion. Umaasa si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste na susuportahan ang isang malalimang investigasyon laban kay Construction Workers Solidarity o CWS Party List Representative Edwin Guardiola. Naniniwala si Congressman Leviste, si Guardiola ang top contractor ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Kongreso ngayon. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Ngayong wala na sa Kamara si Zaldico, naniniwala si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste na top contractor ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Kongreso ngayon, si Construction Workers Solidarity o CWS Party List Representative Edwin Guardiola. Anya, mahigit 20 billion pesos na halaga umano ng mga proyekto ng DPWH ang nakuha ng construction companies na iniuugnay kay Guardiola para sa taong 2025, kabilang na ang ilan sa mga proyektong ipinatupad sa distritong nasasakupan ni Congressman Leviste. Maging ang dating alkalde sa mataas na Kahoy, Batangas, nagpatotoo sa pag-corner ng infrastructure projects umano ni Guardiola. Companies linked to Congressman Guardiola bought an estimated 22 billion pesos of projects in the 2025 DPWH National Expenditure Program based on documentary evidence that we have obtained. I believe that even the members of Congress will concur that the largest contractor now in Congress is Congressman Edwin Guardiola. When I was the mayor, at nung ako ang vice mayor, yung mga bumibili ng project sa kanya, minsan maagang dumarating, nakikipagkape muna sa office ko dahil tayo naman ay bilang politician, ay palakaibigan. At dito ko nalaman na sa kanya binibili ang mga kontrata. Siya ang nagpipresyo. Kung nabili niya ng 15 to 25%, pagdating sa mataas na kahoy, 35 to 42% na ang takbo. Gusto ko rin sabihin sa inyo na ang sino mang taga DPWH na pumalag sa kanyang kagustuhan, I will tell you, in 72 hours, ililipat yan. Ganyan sila ka-powerful. Dagdag pa ni Representative Leviste, bukod kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, may 2 cabinet members pa umano ng PBBM administration na nagpanukala ng mga proyekto at napunta sa mga kumpanyang may koneksyon kay Guardiola. There are 2 members of the cabinet who have proposed projects that ended up being awarded to Congressman Edwin Guardiola. Apart from former Secretary Manny Bonoan. Kaya naman hinihikayat na nito ang investigating bodies kabilang na ang Ombudsman at Independent Commission for Infrastructure na makapagsagawa ng investigasyon kay Guardiola. Umaasa rin itong susuportahan ng Kongreso ang isang malalimang investigasyon sa CWS Party List Representative. Kinumpirma naman ni Ombudsman Crispin Remulla na nagsimula na silang mangalap ng impormasyon kaugnay ng mga aligasyon kay Guardiola.
Somebody is on it already. Ginagalawan na namin yan. Ano yan? Mas mabigat yan kasi forensic evidence ang kinakailangan dyan. Because buy and sell of contracts, maraming wala sa pangalan niya. Parang fact-finding pa lang yan. Samantala, wala namang tugon si Congressman Garjola sa isyung ito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakapila ang mga reklamong hinahanda ngayon ng Office of the Ombudsman para isampa sa paglilitis. Ayon sa ahensya, asahan na ang tuloy-tuloy na pagkakaso sa mga sangkot sa malawakang flood control scandal habang patuloy na nadadagdagan ang mga personalidad na umano'y sangkot din sa issue. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Hindi nagpapatumpik-tumpik ang Office of the Ombudsman sa paghahanda ng mga kaso kaugnay ng korupsyon sa likod ng mga proyekto kontra baha ng pamahalaan. Matapos makapaghain ng 3 kaso sa Sandigan Bayan laban kay dating Congressman Zaldico at iba pa, inaasahang sa susunod na linggo ay isasampa na rin ang mga kaso sa korte laban sa kontratistang mag-asawa na si Sara at Curly Discaya. Ang tingin ko, baka sumunod dito, Diskaya na. Tapos na yung PI o sa ibang Diskaya cases. Tapos na yung PI Submitted for resolution na yung ilang Diskaya cases. At least 3 cases. Ayon kay Ombudsman Remulla, posibleng humarap ang mga ito sa kasong malversation at plunder. Depende sa laki ng halaga ng pera sa bawat maanumalyang proyektong kanilang kinontrata. Nang matanong naman patungkol sa estado ng mga inireklamong senador na sina Joel Villanueva at Jinggoy Estrada na unang inirekomendang kasuhan ng Independent Commission for Infrastructure dahil sa umano'y pagtanggap ng mga suhol o kickback. Ayon sa Ombudsman, nasa fact-finding stage pa ang mga ito, ngunit malapit na ring umakyat papunta sa preliminary investigation. PI na yan, susunod. Sasampinan na po. Sasampinan na sila. Next week yan, baka nandyan na. Samantala, kasama na rin sa iniimbestigahan ang posibleng katotohanan sa umano'y sabuatan ng 3 nagbitiw na Undersecretary na si DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, Undersecretary ng DepEd na si Trigive Olivar at Presidential Legislative Liaison Office Chief Undersecretary Adrian Bersamin. Yung 2 Undersecretary na yan, we're working, 3 na actually, together with Bernardo. But Bersamin, Olivar, and Bernardo were working together in practically laundering money. In the narration of Bernardo, that's money laundering already. That's already a major offense that was being committed. Ang koneksyon ng 3 binunyag sa supplemental affidavit ni Bernardo kung saan idinetalya nito kung paano nangyayari ang pagpupuslit ng bilyon-bilyong halaga ng pera sa pamamagitan ng paggamit ng armored van para sa pagkuha ng kickback. Ayon sa Ombudsman, plunder ang maaaring kaharapin ng mga ito. Dahil sa dami ng kaso na nakapilang isasampa sa anti-graft court, tinitingnan na rin ng Office of the Ombudsman ang posibleng paghiling sa Kongreso na dagdagan pa ang mga dibisyon sa Sandigan Bayan upang sabay-sabay na malitis ang mga akusado ng iba't ibang kaso. Ito'y upang matupad ang pangakong continuous trial at tuluyang panagutin ang mga sangkot sa katiwaliang ginawa sa mga proyekto ng gobyerno sa lalong madaling panahon. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsimula na ngayong araw ang public auction ng mga luxury vehicle na pagmamay-ari ng mag-asawang Curly at Sara Discaya. Mula sa Maynila, ang detalya hatid ni Benedict Samson live. Benedict, gaano karami ang lumahok sa bidding at magkano ang halaga ng 7 sasakyan kapag naibenta? Magandang umaga, Ella. Ayon sa Bureau of Customs ay mayroong 10 registered bidders ang lumahok dito sa public auction. 7 luxury vehicles sa pagmamay-ari ng mag-asawang Pacifico at Sara Discaya ang isinubasta ng DOC ngayong araw. Kabilang dito ang Lincoln Navigator N na nagkakalaga ng higit 7 million peso.
Mercedes-Benz G63 AMG na nagkakahalaga ng 14.1 million pesos, Mercedes-Benz G500 Brabus na nagkakahalaga ng 7.8 million pesos, Toyota Sequoia na aabot sa 7.2 million pesos, Toyota Tundra na aabot sa 4.9 million pesos, Bentley Bentayga na aabot sa 17.3 million pesos, at ang Rolls-Royce Cullinan na may floor price na 45.3 million pesos. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, sinabi nito na kung sino man ang mananalong bidder ay kaagad nababayaran ng sasakyan at mapupunta ito sa Bureau of Treasury. Tiniyak naman ng Land Transportation Office sa mananalong bidder na maisa sa ayos kaagad ang mga dokumento ng mga binili nilang sasakyan. Samantala, sinabi naman ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na napaka-importanteng simula ito ng pagpapanagot sa mga sangkot sa isyu ng anomalya sa flood control project. Ela, kapag nabenta ang lahat nitong 7 sasakyan, ay aabot ito sa 110 million pesos na ireremit naman sa BOC, ireremit naman ng BOC sa Bureau of Treasury. At sa ngayon, Ela, meron na nga 3 sasakyan dito ang nabenta na binili na ng mga nag-bid kanina. Yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Nagpapatuloy ang Senate plenary debates para sa proposed 2026 national budget. Sa plenaryo, pinuna ang ilang proyekto ng National Irrigation Administration na substandard umano. Mula sa Senado, narito ang report ni Asher Kadapan Jr. live. Asher, ano-ano itong mga proyekto ng NIA na sinasabing substandard? Isa ang Small River Irrigation Project sa San Miguel, Bulacan na tinukoy ni Senator Rafi Tulfo na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin natatapos ang konstruksyon at pagtuloy. Sa kaligyan, ito ay sa kabila ng paglalaan ng pamalaan ng budget sa proyekto na umaabot ng 15 million pesos. Kasabay ng plenary debate para sa panukalang 2026 budget, partikular na ng National Irrigation Administration o NIA, kinuwestiyon ni Senador Rafi Tulfo ang ilang proyekto ng ahensya para sa Bulo Small Irrigation Project. Halos walang pagbabago sa konstruksyon makalipas ang 1 taon batay sa inspeksyon ng opisina ng Senador. Ayon sa nakausap nilang testigo, mayroon ring gumawa or ginawang kalye, ngunit hindi madaanan man lang kahit single na motorsiklo dahil sa tarik ng kalsada. Halos pareho lang din ang sitwasyon ng Macalelon Small Reservoir Irrigation Project sa Macalelon, Quezon. Sinabi pa ng ilang nakasaksi sa mga aktibidad ng proyekto na bagaman ginagawa ito ay hindi tuloy-tuloy. Binibenta rin umano ng engineer ang mga materyales sa mga bahay-bahay sa lugar mula sa reservoir. Habang ang Balog-Balog Multipurpose Phase 2 sa San Jose, Tarlac, sinabi ng NIA na matatapos na ito ng 2027 at 50% completed na. Ngunit ayon sa nakatatandang Senador Tulfo, nakita ng kanyang staff na nakatenga lang ang heavy equipment at walang aktibidad sa lugar ng kung saan naroon ang proyekto. Bukod dito, kinwestiyon ng mababatas ang NIA kung bakit madaling masira ang mga proyekto nito, gayong alam naman nila ng ahensya na maraming bagyong pumapasok sa bansa. Sana gumawa kayo ng mga proyekto na it can withstand up to signal number 4. Period. Bakit signal number 3, 4, giba? Meron pa nga dyan, signal number 2 lang yun, nagigiba eh. And mamaya, pakita ko sa inyo, signal number 2 lang, nabagyo, nagiba na agad yung irrigation project na yun. Ibig sabihin, super, mega, substandard yung ginamit na materyales. Nakita nyo naman doon kanina sa video. Huwag na tayo maglokohan pa. Yes, mamaya, magpapakita ko sa inyo ang ghost project nyo. Ayon naman sa NIA ay nagsagawa sila ng inspeksyon at mayroon ding mga ilang farmers o mga magsasaka na pumirma para magpatunay na maayos ang mga nagawang proyekto. Ngunit may mga bagyong dumating anila at inayos naman ito ng mga
contractor. Ngunit ilang proyekto naman ang sinasabi din ni Senator Francis Kiko Pangilinan, siya sponsor ng 2026 budget ng NIA, na walang detalye mula sa mga contractor. Nangako naman ang NIA na magsasagawa sila ng internal investigation at isusumite ang resulta nito sa opisina ng Senador. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Pinaiigting na ng Philippine National Police o PNP ang paghahanda para sa trillion peso march sa November 30. Sa isang pahayag, sinabi ni PNP Chief Lieutenant General Melencio Nartates Jr. na gagawin nilang blueprint ang ginawang security plan sa katatapos lang na anti-corruption rally ng isang religious group. Titiyakin ng PNP na magpapatupad sila ng maximum tolerance sa mga magsasagawa ng protesta. Muling kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kabayanihan ng Overseas Filipino Workers o OFWs. Kanina, pinangunahan ng Pangulo ang paggagawad ng parangal sa mga natatanging modern-day heroes. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribuhok live. Nel, ano yung naging mensahe ng Pangulo para sa mga Pilipinong nagtatrabaho abroad? Yes, Aga, muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtiyak sa kapakanan at proteksyon sa kapakanan ng mga overseas Filipino worker sa kanyang talumpati sa paggagawad ng parangal sa mga OFW sa 2025 Bagong Bayani Awards sa Malacanang kanina. Inilahad ng Pangulo ang mga ginagawa ng kanyang administrasyon upang mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulad na lamang ng paglulunsad ng eGov.ph app at paggamit ng electronic card. Sa ngayon, ginagawa na natin digital ang ilang proseso ng pagtatrabaho sa ibang bansa tulad ng OFW Travel Pass sa eGov.ph app at ang Online Employment Contract Verification System. Ang Overseas Welfare Administration naman ay nakakapag-issue na ng mahigit kumulang 300,000 electronic card na magbibigay sa mga migrant workers ng mas madaling access sa mga serbisyo ng ating gobyerno. Pagdating sa aspetong pangkalusugan, ayon sa Pangulo, mayroon ng itinayo na OFW Hospital, OWA Butika at mas pinalakas na programang pangkalusugan. Asahan rin anya ang tulong ng gobyerno sa pamamagitan ng Action Fund. Ayon sa Pangulo, mahigpit rin ang pagpapatupad ng seguridad sa mga OFW sa pamamagitan ng paglaban sa human trafficking. Binigyan din ng Pangulo ang patuloy na suporta ng gobyerno sa mga OFW. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribuho. Inihayag ng Oman Ambassador na sina Sir Said Abdullah Al-Manwari na simula 2026 ay hindi na kakailanganin ng visa ang mga Pilipinong bibisita sa Oman ng hanggang 2 linggo. Sinabi ng opisyal na magiging kauna-unahang bansa sa Middle East ang Oman na nag-waive ng visa para sa mga Filipino tourists. Umaasa ang embahada na mas dadami ang turistang Pilipino dahil sa mas magaan na requirements, lalo na't nakatakda ring dagdagan ang bilang ng mga direct flights. Hinikayat din ng ambassador ang publiko na tuklasin ang Oman na anya'y natatangi sa rehiyon dahil sa mga bundok, dalampasigan at malalawak na disyerto nito. Nagsimula na ngayong araw ang ikatlong installment ng Beyond Suffrage Forum Series ng Department of Foreign Affairs. Katuwang ang Commission on Elections, tinalakay ngayong umaga ang overseas voting at kung paano makahihikayat ng mas maraming Pinoy abroad na bumoto. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, gaano karaming Pinoy ba yung botante sa ibang bansa at ano yung kahalagahan nitong overseas voting? Aga, base sa datos ng Commission on Elections, nasa 1.24 million ang botanteng Pilipino na nasa ibang bansa nitong nagdaang 2025 midterm elections. Ang nasabing bilang ay 12% na mas mababa sa kabuuang bilang o doon sa 10.80 million overseas Filipino base rin sa estimated data naman ng Department of Foreign Affairs noong 2024.
Ayon sa COMELEC, ang bilang na 1.2 million overseas voters ay maaaring bumaba pa sa 900,000 hanggang 1 million na lang na mga botante para sa susunod na eleksyon o sa 2028 national elections. Ito ay dahil may posibleng 2 beses nang hindi nakakaboto na kanilang aalisin na muna sa listahan kung hindi magre-reactivate ang mga ito. Paliwanag ni COMELEC Director for Attorney Ian Jayonanga, maraming dahilan bakit hindi nakabotong ilang Pilipino na nasa ibang bansa. Kabilang narito ang pagiging abala sa iba't ibang bagay, gaya ng trabaho at sa kadahilan ng malayoan nila ang embahada ng Pilipinas sa kanilang mga lugar. Kaya ayon kay Atty. Jayonanga, katulong ang Department of Foreign Affairs, ito ang kanilang target maresolba upang maabot yung 1.5 million overseas voters para sa susunod na eleksyon. Bukod dito, binigyang diin niya ang kahalagahan ng pakikilahok dito sa halalan. The framers of our 1987 Constitution wants to highlight that this is a right, not a duty. So it is a right that can be exercised by anyone. And as a right, it can also, people can also choose not to exercise it. So it also highlights yung pagiging na karapatan siya, hindi lang siya basta duty ng mga Filipino. Aga itong Beyond Suffrage na forum series ng Department of Foreign Affairs, katuwang yung Commission on Elections. Target nito na mahikayat yung mga Pilipino na nasa ibang bansa na i-exercise yung karapatan nilang bumoto, at kasama sa plano ng Commission on Elections katulong nga yung DFA para sa darating na 2028 national elections ay paigtingin yung internet voting para mahikayat yung mas maraming botante at maresolba yung iba't ibang kadahilanan nila bakit hindi sila nakakapag-participate sa election. Ayan muna update mula rito sa Maynila. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Pagpapaliwanagi ng Commission on Elections o COMELEC si Senator Rodante Marcoleta kaugnay sa isyu ng hindi tamang deklarasyon na nilagay sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE noong 2025 elections. Ang detalye sa report ni Dante Amento. Ayaw ng Commission on Elections o COMELEC na masisi sa kawalan nila ng aksyon. Ito ay matapos ang lumabas na isyu ng hindi tamang deklarasyon ni Senator Rodante Marcoleta sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE noong 2025 midterm elections. Baka akala hindi kami umaaksyon. So para po magkaroon din ng venue, ang lahat makapagpaliwanag at the same time, ang COMELEC din, matingnan natin talaga yung mga dokumento, mag-i-issue rin kami ng show cause order. Kaugnay nito, padadalhan ng show cause order o pagpapaliwanagin ng COMELEC si Marcoleta kaugnay ng kanyang SOSE. As kung saan nanggaling o paano yung pinanggalingan nung nagastos na amount na yun ang ating gusto rin malaman. Kasi naman siyempre, nakalagay din kasi sa Omnibus Election Code sa Section 99 na dapat talaga yung mga kandidato, yung kanilang ginastos, tinanggap, ay naire-report din sa atin. Lalo na yung mga binigay o ginastos sa panahon ng campaign period. Sa panayam kay Marcoleta, inamin itong tumanggap siya ng donasyon mula niya sa kanyang mga kaibigan pero hindi niya nilagay sa SOSE dahil nakiusap na huwag silang pangalanan. Sa SOSE ni Marcoleta, 0 o wala siyang nilagay na donasyon na natanggap. Sa ilalim ng batas, kailangang ideklara kung magkano ang donasyon at sino ang nagbigay o donor. Ang maling deklarasyon sa SOSE ay isang kasong kriminal o election offense, maaari ring sampahan ng perjury o pagsisinungaling at falsification of public document. Kabilang din sa isyung lumalabas na mas malaki pa ang ginastos ng mambabatas noong nakaraang kampanya sa halaga na nasa kanya namang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sa kanyang SOSE, umaabot sa 112 million pesos ang kabuang nagastos nito noong 2025 elections, ngunit sa kanyang SALN, nasa 80 million pesos lamang ang kanyang assets at 51 million pesos ang net worth. Kung ang SALN daw ay ganito, bakit hindi tumutugma yung nagastos sa SALN niya? So maganda rin magkaroon ng paliwanag kasi siyempre ang COMELEC, para lang ipakita natin sa lahat na kami naman ay fair to everybody at kung may mga ganyang klase na alingas-ngas, kontrobersiya, maganda na malaman din natin. Wala pang sagot ang senador sa hinihinging reaksyon ng UNTV News hinggil dito. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan.
serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinatulang guilty ng Pasig City Regional Trial Court si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at iba pa nitong kapwa-akusado kaugnay sa kasong qualified human trafficking dahil sa operasyon ng Pogo na nadiskubre sa kanilang bayan. Samantala, 8 sa mga akusado ang pinawalang sala naman ng hukuman. Mula sa Pasig City, nagbabalik si Dante Amento live. Dante, ano pa ang mga nilalaman nitong naging hatol ng Pasig RTC kay Alice Guo at doon sa iba pa niyang kapwa-akusado? Magandang tanghali, Aga. Ibinagba na nga ng Pasig City Regional Trial Court Branch 167 ang hatol nito laban kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at sa iba pa niyang mga kapwa-akusado sa kasong qualified human trafficking kanina. Guilty ang hatol o napatunayan ng hukuman na nagkasala si Guo at 7 iba pa akusado sa kasong qualified human trafficking in persons na isinampa ng Department of Justice o DOJ. Ayon kay Deputy State Prosecutor Olivia Larusa Torrevillas, ang mga nahatulan ay principal o pangunahing sangkot sa pag-organisa ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa bayan ng Bamban. Samantala, ang 8 iba pang akusado ay pinawalang sala o acquitted ng korte. Finally, after more than 1 year, napakabilis po ng korte. Binigay sa atin yung favorable decision. Ano decision? Convicted po si Alice and yung pong other 7 accused. Life sentence po and forfeited po ang entire Bauco compound in favor of the government. Dagdag pa ng prosekusyon, pagkatapos ng hatol, may kautusan na ang korte na agad ilipat si Guo sa Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong City. Samantala, ang iba pang mga lalaking akusado ay sa New Bilibid Prison o NBP sa Muntinlupa. Ang kaso ay landmark case o unang kaso kaugnay ng Pogo sa bansa. Kabilang din sa hatol ng hukuman na magbabayad ang mga nahatulang akusado ng 2 milyong piso bawat isa bilang multa. Nagpasalamat naman ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa naging hatol ng hukuman. Napatunayan natin that sa pagkakaisa ng bawat ahensya, pagtutulungan, and with all the dedication and sincerity, nothing is impossible. Ang PAOK at Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang unang naghain ng reklamo laban sa mga akusado sa DOJ. Aga sinisikap natin kunan kanina ng pahayag ang kampo ng depensa o mga abogado ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, subalit hindi na tayo nagkaroon ng pagkakataon dahil habang nag-interview tayo kanina, maaring nakaalis na rin sila dito sa Pasig City Regional Trial Court. Kapag under dito sa pag-desisyon ng hukuman, maaari pa namang maghain ng motion for reconsideration ang kampo ni Guo dito sa naging hatol ng korte. Yaman nating update mula dito sa Pasig RTC. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Inirekomenda ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na gawin sa mas malapit sa lugar ang relocation site para sa mga nakatira sa gilid ng estero o daluyan ng tubig sa Metro Manila. Ito ay para matiyak na hindi maapektuhan ang kabuhayan at nasa maayos na silang kalagayan bago ang mga gagawing dredging activity sa daluyan ng tubig. Ang detalye sa report ni Benedict Samson. Mas mainam kung sa malapit lang. Ito ang sinabi ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Atty. Romando Artes bago ang mga gagawing dredging activity sa mga daluyan ng tubig sa ilalim ng inilunsad na kontrabaha. Bukod sa paglilinis at dredging activity, kasama rin rito ang pagre-relocate ng mga informal settlers sa gilid ng mga daluyan ng tubig. Pero bago paalisin ng mga otoridad ang mga naninirahan sa gilid ng estero, makikipag-ugnayan muna sila sa National Housing Authority o NHA para maisaayos ang lugar kung saan sila ililipat. Nag-usap-usap kami ng mga
mga mayors ng NCR, mas prefer kasi namin yung in-city housing dahil nandito yung kabuhayan nila. Dito nag-aaral yung kanilang mga anak. As much as possible kung may magiging available na in-city housing or at least malapit. Yung mga 1-hour commute. Sana po. Yun ang po ang maibigay. Ayon pa sa MMDA, mayroong mga lugar na imbes na 4 meters ang lapad ng creek ay naging 1 meter na lang ito dahil sa inokupa na ito ng mga residente. Dagdag pa ng MMDA na magtutuloy-tuloy rin ang bayanihan sa Estero na sa kasalukuyan ay 31 daluyan na ng tubig sa Metro Manila ang nalinis. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aprobado na ng Department of Economy, Planning and Development ang 6.7 million peso grant sa Naga City para sa AI-powered city planning system. Ang proyekto ay makatutulong sa people-centric transport, land use planning at real-time monitoring sa lungsod. Ayon kay Mayor Lenny Robredo, ito ang kauna-unahang AI city planner sa bansa at malaking hakbang tungo sa digital transformation ng Naga. Layunin ng lungsod na maging open, digital at participatory ang Naga City pagsapit ng 2028 gamit ang makabagong teknolohiya. Batay sa BFAR 7, ligtas na para sa tao ang fish samples mula sa mga lugar na naapektuhan ng wastewater spill na nangyari sa Bai City, Negros Oriental. Pumasa ang mga ito sa sensory evaluation at nasa acceptable limits ang kalidad ng tubig. Wala ring nakitang coliform bacteria. Dahil dito, pinayagan na ang pangingisda at pagkuha ng aquatic organisms tulad ng isda, crustaceans at seaweeds sa katubigan ng Bai City. Gayunman, nananatiling ipinagbabawal ang pagkuha at pagkain ng shellfish at alamang dahil sa mataas na antas ng plankton at Vibrio spp bacteria sa North Bais Bay. Pinag-iingat din ng mga fish cage operators dahil posible magdulot ng hypoxia ang algal bloom. Nilusob ng immigration agents ang Charlotte sa North Carolina para sa Operation Charlotte's Web. Layo nito na isakatuparan ang illegal immigration crackdown sa syudad sa ilalim ng Trump admin. Ayon sa Department of Homeland Security, ang operasyon ay upang linisin mula sa illegal criminals immigrants ang syudad na anilay pinoprotektahan ng mga sanctuary city politicians. Aabot na sa 150 ang naaresto ng simula ng operasyon ngayong linggo. Inilahad naman ng Charlotte School District na halos 30,000 o 20% ng estudyante nito ang absent mula pa noong Lunes. 31% ng student population nito ay Hispanics. Nailigtas na ang lahat ng 267 na pasahero at crew ng South Korean ferry na Queen Genovia 2 na sumadsad sa batuhang bahagi malapit sa Jangsan Island sa Sinan County. Ayon sa Coast Guard, 27 sa mga pasahero ang nagtamo ng minor injury at walang naiulat na nasawi mula sa insidente. Kwento ng ilang pasahero, nag-tilt ang barko matapos itong sumadsad sa batuhan kaya agad na pinagsuot ng life jacket ang mga pasahero. Galing sa Jeju at papunta sana sa Mokpo ang Queen Genovia 2 nang mangyari ang insidente. Sa ngayon, nakastock pa ang ferry sa mga reef at walang panganib na paglubog o pagtaob habang nakatakda itong hilahin papunta sa dalampasigan pagdating ng high tide. Ang insidente ay naganap malapit sa lugar kung saan nangyari ang trahedyang sinapit ng Seawall Ferry noong 2014 kung saan mahigit 300 ang nasawi na karamihan ay mga bata. Ipatutupad ng United Kingdom ang pagbabawal sa pag-resale o muling pagbebenta ng concert at event tickets ng mas mataas sa kanilang original price para matigil ang pang-aabuso ng mga ticket scalper.
Layo nitong mapanatili ang patas na presyo sa lahat at inaasahang makikinabang dito ang mga music fans, sports enthusiasts at mga alagad ng teatro. Nagbabala naman ang mga online platform na Viagogo at StubHub na maaaring lumipat ang transaksyon sa black market at mas tataas umano ang kaso ng pandaraya. Ang bagong batas ay magtatakda rin ng capped service fees, limitasyon sa dami ng tickets na pwedeng ibenta at mas malinaw na impormasyon sa dynamic pricing. Nagpasiklaban sa pagrampa ang mga kandidata ng 74th Miss Universe pageant sa kanilang national costume at preliminary competition na idinaos kahapon sa Muang Thong, Thailand. Proud nilang inirampa ang kasaysayan at istorya ng kanilang kultura sa ginanap na national costume category, habang namutawi rin ang kanilang ganda sa pagrampa sa preliminary competition. Narito ang report ni RK Yorka. Elegance and confidence. Ito ang naging tagisan ng mga kalahok suot ang kanilang magagarbong swimsuit at evening gown sa ginanap na preliminary competition ng 74th Miss Universe pageant sa Impact Challenger Muang Thong Thani, Thailand kahapon November 19. Hindi nagpahuli ang pambato ng Pilipinas na si Atisa Manalo sa pagpapakita ng kanyang husay at kumpiyansa sa entablado sa kanyang sparkling midnight blue gown na dinisenyo ni Mac Tumang, ang kilalang designer na lumikha rin ng lava gown ni 2018 Miss Universe Catriona Gray. Samantala, iniramba ng mga kalahok ang istorya at kasaysayan ng kanilang kultura sa ginanap na National Costume Competition kahapon. Hinangaan ng marami ang ganda at husay na ipinamalas ng ating pambato sa kanyang Festival Queen look na obra din ni Mac Tumang. Ayon sa kanya, sumisimbolo ang kanyang national costume ng beauty, grace at cultural pride ng mga Pilipino. Sa nasabing National Costume Competition, lumutang din ang husay ng isa nating kababayan sa larangan ng sining at disenyo na si Simeon Cayetano. Si Simeon ang gumawa at nag-design ng national costume nila Miss Denmark, Miss Guinea at ni Miss Sweden. Sa naganap na National Costume at Preliminary Competition, naging mas kakabang-abang ang Final Coronation Day na gaganapin sa Biyernes, November 21, kung saan isa sa mga hurado ay ang tanyag na veteran Filipino singer na si Louie Heredia. RK Liorca, UNTV News and Rescue, Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalaghan. Itinanggi ng Miss Universe Organization ang paratang na may impromptu jury na pumipili umano ng finalist bago pa ang coronation night. Ayon sa MUO, hiwalay ang Beyond the Crown program sa opisyal na judging panel at walang hurado ang naaalis sa proseso ng pagpili. Naniniwala ang organisasyon na lahat ng evaluation ay sumusunod sa kanilang transparency at fairness protocols. Ang issue ay nag-ugat sa naging pahayag ni Omar Harfok na dating hurado ng pageant na napili na umano ang 30 finalist nang wala ang opisyal na 8-member jury. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Roma, Kapitulo 10, versikulo 4, na nagsasabi, sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.